Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Ito'y part 2 video ng ating barko marker na atin in-upload kahapon, which is nakita natin na butas na yung gilid nito at sa palagay natin ay recovered. Kaya kapag ganitong mga marker na maganda ang pagkagawa at malaking malaki, ibig sabihin yan ay pwedeng sa general yan na pagmamayari. Tinatawag na General Treasure Site. At kapag general treasure site, ay hindi lamang isang deposito ang meron diyan. Karamihan ay tatlo, dalawang giveaway, isang maliit, isang malaki na giveaway, at isang tinatawag na mother lode or the big deposit. Kaya ito akin tiningnan ang baliktad kasi paakyat ito eh. Makikita natin na kaislant siya paakyat ang barko. Baka yung pinaka-front nito ay ito yung nakaharap doon sa tuktok ng bundok, which is tinuturo niya itong malaking bato sa unahan. Hindi ito, nasa unahan pa. Ayan, naka-align sa old coconut tree. Ayan no, naka-align siya straight. At parang may ano doon, parang may makikita mo kagad na parang mayroong close entrance to tunnel. Okay, kaya ito atin panoorin muna itong aming pagka-discovery nitong mala bahay na kasing mas malaki pa sa bahay kubo eh. Parang 2-story big rock. Ito na yun. Oh. Yun yung bato. Galing doon. Sa barko. Tinuro niya ito. Oh, yeah. Ito, parang may marka oh. Ayan, so dito pa lang na itsura, parang may kakaiba. Pagpasok mo ay ma-feel mo yung parang meron siyang aura, merong energy, merong something. Eh kung hindi ginto, baka mga engkanto. Di ba mga katiyets? Okay, so pasintabi muna tayo at papasok na tayo dito. Tabi-tabi. Laki-laki. Okay, so dito merong ano, litrang C na may butas oh. At kami na surpresa dito. Akala namin ay wala pang nakapasok dito. Ngunit nang mapasok namin ito ay ito yung nakita namin oh. Wow. Uy. Yan si marka oh. Mayroong marka. Ito. Merong gumalaw dito kasi ito oh. Ayan, parang pinukpok. Merong gumalaw. Parang mata siya. Parang mata siya, nakatingin sa kaliwa. Tingin siya. Ano kayang meron sa Mata kaliwa siya. mga katiyets? Yan ang atin diskubrihin ngayon. Parang si anda. Meron dito. Nakaagi ba ta sa Oh, unang ito yung revive? tiningnan ng mata oh. Ito yung tiningnan ng mata mga katiyets. Meron palang litrang T sa itaas eh. Ayun oh. Lagi pala nito oh. Ayun oh, litrang T, Bakit naman itong malaki? mahabang T. Nakaturo pababa. Kaya ayan oh, sa baba, kitang-kita merong naghukay. Sa tingin ko wala pang isang taon to eh. Ito kasi pangalawang balik namin to. Bumalik kami isang taon mahigit. Kaya tamang-tama, nasa isang taon pa rin ito. Merong nauna. Merong nagsubaybay sa vlog noon. Kaya inunahan tayo. Merong litrang T sa itaas oh. T is treasure under yan. Yan ay Shita o Ista sa Japan. Wow, wow. At ito sa itaas oh, canopy. Sa baba, hinukay, ayan oh. Laki. Merong hukay. Hanggang liig yata yan na Merong hukay. hukay. Pang giveaway ang lalim ah. Eh baka meron kasi karamihan ng ano,
Ito pa, may linya pa pala oh, pababa. J na baliktad. Karamihan ng mga nakuhang giveaway ay hindi malalim kasi. Oh, nasa balikat, nasa ulo lamang, nasa 2 meters ang lalim. Malalaman mo na walang nakuha ang hukay kapag sobrang lalim na. Pero kapag hanggang balikat lang, hanggang ulo, yan yung mga hukay na merong nakuha. Lalo na kapag katulad nito, may J na baliktad, sa itaas may litrang T, ay napakagandang signs, di ba? Mga ka-TH. Ayun ang lalim ng J, oh. Malalim siya na pagkagawa. Sa itaas ay T. Grabe. Ang laki-laki. Oh. Eh dito kung ikaw lang mag-isa, wag ka nang pumasok. Kasi tatayo ang balahibo mo dito. Merong enerhiya sa lugar na ito. Kontakin nyo, napakalaking bato nakapatong sa ibabaw. 1 story plus 1 story, 2 story high na bato to eh. Sobrang laki kapag nalinis ito, kasi sa malayo tingnan siya ay parang mga kahoy lamang. Pero kapag pinasok mo ay naku, isang bahay pala. Na 2 story ang lagi ng bato na ito. At sigurado merong mga elemento na nakatira dito, mga ka-TH. Sigurado yan. Kaya yan yung sana sa pagpunta natin ng mga bundok na hindi tayo gagalawin ng mga yan. Yun pag-uwi natin, baka merong didikit sa atin ng mga makati, di ba? Andin magkasakit ka, yun yung problema diyan. Sa ginagawa natin, napaka-delikado. Sa mga ahas nga lang, delikado na eh. Okay, patuloy tayo dito sa na-discover namin na parang may nag-operate o baka na-recover yung sa baba ng J at T. Yung kanina ay mababaw lang na pagkahukay. Baka natamaan talaga. So nilibot ko muna to, libutin natin. Siguradong meron dito. Ito. Malaki na, no? Kala mo hindi pa nagalaw tong lugar, no? Mga ka-TH. Sikrito din pala yung naghukay dito. Grabe. Gandang marker kasi tinuro ng barko eh. Saka meron akong na-discovery sa isang dulo pala ng barko, merong square na inukit doon na napakalaki. Kaya palagay ko ay General Treasure Site ito. Isa yung nasa barko na nakuha na sa gilid ng barko. At ito nga yung tinuturo ng isang dulo ng barko. Itong bato na to. Kaya sigurado ako dito ang mother lode nakalagay sa malaking bato. It's either nasa ibabaw ito kung wala sa baba, o baka yung T kanina yun ang kanilang another giveaway, at baka ang big deposit nito nasa loob ng bato. Meron kasi akong nakita noon na na chamber na nilagyan ng big deposit, inukit yung loob ng bato, ginawa ng treasure vault. So pwedeng ganun eh. Doon sa ibabaw kasi malapad to na bato, pwedeng nagbuta sila doon ng malaki. Hindi ko na inakyat yan, baka mahulog ba ko diyan. Pero palagay ko meron talaga sa itaas nito. O patuloy tayo mga ka-TH. Super laki. Gigantic rock. Giganting bato. Ito yung tinuro ng barko. Doon, no? Paturo siya dito. Itong gamit namin na LB Proton ay pwedeng gawin siyang parang metal detector lang eh. Yung hindi ka na nakatingin sa laptop, yung titingnan mo yung mga LED lang. Kapag nang ilaw ng
maraming pula, so malakas na metal detection yan. Yan na, kasi mahirap mag-operate ng laptop eh. Dito ang daming bagging. Kaya yan lang muna, kapag nag-ilaw lahat ng LED dyan, ibig sabihin ay malakas ang metal detection. Tsaka natin i-detect sa ating, tsaka natin gagamitan ng laptop para ma-scan. Ito, baka magtaka kayo, ito ay metal detection ng ginagawa ni Invisible Man. Hindi ito scanning. Walang monitor na ginamit namin dyan. Okay. Tsaka tutunog naman siya ng high frequency na tunog kapag may matamaan ng mga metal. Kaya pwedeng pang metal detector at pinaka-function nga niya ay scanner gamit yung laptop. Okay, patuloy tayo. Ito yan, hukay, Yes, abot sila bro. tumbok na tumbok. Litrang J sa gilid niyan eh. J na baliktad plus letter T sa itaas ay treasure under talaga. Langod-langod diha oh. Pwede po diha. Parang may litrang T pa Daon na diha. Ito nga Daon sa Parang tubangan raw. may litrang T akong nakita eh. Itong dito parang P. P is sign ng giveaway yan eh. P is jewelries, assorted jewelries. P. So tatlo pala ang marka dito, J na baliktad, P at litrang T. Ganda. Pero huli Daon sa tayo eh. tubangan raw. Pero nung unang punta namin dito ay ano to eh. Wala pang nagukay dyan eh. After almost 2 years nang bumalik kami, ito na nga yun. Mayroon ng hukay. Kaya kami yung nakadiscover nito nung una. Iba ka napanood ng di ba? Ng mga ka-TH natin at pinuntahan. Okay lang yan, mga ka-TH. Pero kung may nakuha man kayo ay balato naman, di ba? Kasi tayo yung pumapasok diyan eh. Balato. Huwag mahiya, mga ka-TH. Message lang kayo sa YouTube ko na sorry Gausan, meron kaming ibalato sa'yo. Yun lang, kahit maliit lang na halaga. Basta meron. Ito yung maganda sa ginagawa namin eh, kasi na-share namin. Kapag nakita ng may-ari ng lupa, pwede nyo i-operate ka agad yun sa may-ari ng lupa. Kasi libre na ang libre na ang mahal-mahal kung maningil kami diyan using Proton Elic, mahal eh. Isa iba nga, 30,000 ang singil diyan eh. Sa atin mababa kunti, pero wag na. Kasi i-share ko naman sa inyo ang ating na-discover mga katiyats. Okay, patuloy tayo. Itong malalaking bato. Nakaharap to sa barko. Super big rock ito. Grabe ang laki niyan. Hanggang doon. Bato yan, solido. Ayan. Hanggang ito yung na-detect ng pendulum dito. Ang ganda ng ng pagka layout ng design, barko at malaking bato. Yan Sus, meron pang remarking. Okay, so habang nasa likod ako ng nasa batuhan ako na malaki na bato, ay may na-discover pala si Pendulum Man. Remarking sa niyog nasa itaas, sign na mataas na linya. Remarking sa pwedeng 1 year ago, pwedeng 4 years ago. Ang mga remarking sa bago na yan. Mga gawa yan ng mga nag-survey na kasama doon sa nagbaon o relatives, kasi matatanda na yung nagbaon eh. So mga anak na yan o apo ang bumalik, gumawa ng remarkings, tsaka balikan nila yan. Ang importante, meron silang marka na nilagay. So ang madaling lagyan ay mga niyog eh. So meron din akong na-discover dito. Ito, kwadrado pala tong bato.
Sa dulo to ng barko eh. So square means treasure pa rin yan. Saan ba yan nakaharap? Dito sa malaking bato at dito sa puno ng niyog. So merong sikreto itong square. Atin bigyan ng analysis to in the next video kasi mahaba-haba na. Itong next square. Grabe ang sikreto nitong barko na to, no? Meron pa tong marka dito sa malapad na bato eh. Itong gilid, hindi lang nalinis. Okay, so maganda sana yung nadiskubre natin na bato na malaki. Kaya lang meron ng ano, di ba? Parang natumbok eh. Parang natumbok yung hukay kasi mababaw lang. Tsaka tatlo pala yung marka doon. Letter P, merong baliktad na J, paturo pababa ang turo, at litrang T na pababa din ang turo. Alright, so hanggang dito na lang muna ako mga ka-TH. Mayroon pang karugtong ito final analysis natin ng site. Okay, so abangan sa baka mamaya ay gawin ko yung final analysis ng site nito. Maganda kasi ito na site. Napakagandang marker na yan. Merong mga marka eh. Kung malinis lang tong buong kabundukan, makikita talaga ang plastada nito. Makikita ang plastada ng mga bato. At tayo'y mamamangha kung malinis yan. Pero hindi yan malinis eh. Ang sukal-sukal na. Tsaka marami daw ahas dyan, kaya walang umaakyat dyan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe. At sana sa ating mga ka-TH din ay swertihin kayo at mag-ingat palagi sa bundok. Hanggang sa muli, paalam.